awa. Dahil kayo ay ang linggo na malapit sa May 1, ngayon ay May 2. Ganun pa man ay napakaganda ang ating mga mensahe sa ating kapistahan ngayon ni San Jose na natapat sa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Sa ating mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, 3 bagay ang laging nauulit-ulit. Ano yung 3 bagay na ito? Una, yung connection, yung pagkakabit, yung pananatili, to remain, to abide. Pangalawa, yung pagtabas, pagputol, pruning, the art of pruning. Pangatlo, ang pamumunga, bearing fruits. Ang Panginoon ay nais niya tayong matuto sa daming aral sa buhay at bilang isang good teacher, nais niya magturo sa atin na maliwanag at maunawaan natin. Last Sunday, gumamit siya ng visual aid para matutunan ang tunay na pamumuno, ang kahulugan ng leadership sa pamamagitan ng paggamit ng larawan ng mabuting pastol. Walang good leader kung hindi siya naging good member. Walang mabuting pastol, kung hindi siya naging mabuting tupa. Kung hindi siya naging masunurin bilang bata, hindi siya magiging isang mabuting mamumuno o tagapagpastol ng ibang tao kapag siya'y ipinagkakaloob ang posisyon sa kanya. Ngayon naman, para maunawaan natin ang tunay na pagsunod kay Kristo, discipleship, gumamit ang Panginoon ng larawan ng puno at sanga. Kaganda-ganda ang ating mga nakita dito sa ating altar. Maraming dahon, maraming bulaklak. Maganda. Namunga kasi dati nakakabit sila sa puno. Pero ngayon naputol sila for a purpose. Dahil ang bulaklak hindi man naman namumunga. Ang bulaklak ay na-appreciate sa kanyang pagiging bulaklak na nagpapaganda. Ngunit dahil hindi sila nakakabit sa puno, after ng ilang araw, ito'y malalanta at matutuyo. Yan ang ginamit ng Panginoon upang tayo'y makapamunga at makapagpahayag sa ating pagiging tunay na tagapagsunod kay Kristo. Number 1 na ating gagawin ay ang pamamanatili sa ating koneksyon. Kaya nga, ang itatanong natin sa ating buhay, ano ba ang koneksyon mo ngayon? Saan ba tayo nakakonekta? Saan ka ba nakakapit? Marami sa ating kapwa, KSP. Hindi kulang sa pansin. Marami sa ating kapwa ngayon, KSP. Kapit sa patalim. Iba naman, kapit sa pera. Kung saan yung nagbibigay ng pera, nandoon sila. May iba naman, kapit sa pantry, community pantry. No, kinukuha nilang schedule. Ano kayang schedule ng community pantry sa San Jose? Doon sa San Roque, doon sa San Roque Navotas, San Roque Caloocan. Wow! Alam na alam nila kung anong schedule. Yun lang ba? Yun ba ang buhay mo nakakapit sa pantry? Ang mga bagay na material, hindi nagtatagal. Nauubos din, nawawala, nabubulok. Kung meron man tayong KSP, yan ang tunay na koneksyon. KSP, kapit sa Panginoon. Ganyan dapat ang ating buhay Kristiyano. Saan tayo nakakapit? Si San Jose, tunay na siya nakakapit sa Panginoon. Dahil alam niya, ang kanyang buhay, walang saysay.
kung hindi siya nakakapit sa Panginoon. Naging mahiwaga ang kanyang buhay dahil hinayaan niya ang Diyos na pumasok at manghimasok sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, gusto natin ang buhay natin maging makabuluhan, mahiwaga, tularan natin si San Jose, maging KSP din tayo. Kapit sa Panginoon lang, hindi kapit sa pera, hindi kapit sa patalim, o ano-ano mga pansamantalang bagay. Pangalawa, ang pagtabas, pagputol. Bahagi sa ating buhay, mayroong pagputol. Bagamat ang una ay koneksyon, meron ding bahagi sa ating buhay na may disconnection. Mahirap kung may disconnection. Kung dahil hindi ka nagbabayad sa Meralco, disconnected ka sa kuryente. Hindi ka nagbabayad sa PLDT, ayan, wala kang telepono. Yun nga mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay na disconnected tayo for a better purpose. Mangyayarit mangyayari. Kayong mga ina, pagkatapos na dinadalang taon niyo ang anak ninyo, whether you like it or not, after 9 months, kaya kailangan may pagputol, ilalabas ang inyong dinadalang tao. Pagkatapos ng ilang taon na inalagaan mo yung taong yan, lumaki na siya, marunong na siyang tumayo sa kanyang sariling paa, at gusto niyang magsasarili, dahil gusto niyang gumawa ng sariling pamilya, mag-aasawa na siya, may pagputol, may disconnection for a better purpose. At tayo rin po sa buhay natin, meron tayong mga disconnection na dapat natin gawin. Dahil bagamat tayo tinawag para makipagkonekta sa Panginoon, yun nga ang tanong, saan nakakonekta ang puso mo ngayon? Saan nakakonekta ang ating isip? Sabi ng Panginoon, kung tayo dahil hindi nakakabit sa Kanya, hindi nananatili sa Kanya, hindi tayo makapamunga, walang saysay ang ating buhay. No wonder, si San Jose, noong dapat niyang hiwalayan si Maria, dahil dapat sila ikakasal at nabalitaan niyang buntis ang kanyang papakasalan. Bilang isang lalaki, bilang isang makatarungan na lalaki, kung meron man siyang boyfriend, doon na lang siya. Kaya nga nag-isip siyang hiwalayan. Ngunit, hinayaan niya na putulin, tabasin anumang mga masasamang pag-iisip. Kaya itinulog ni San Jose, the sleeping Saint Joseph, para pagmuni-munihan ang lahat. Sa kanyang pagtulog, sa kanyang pagmuni-muni, natuto siyang putulin anumang mga pagkamakasarili, anuman yung mga hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At dahil hindi niya give up, hindi niya sinurrender, bagkos ikaw Lord ang nakakaalam, so be it. Putulin ko ang aking mga haka-haka, ang aking mga pagkamakasarili. Susunod ako sa iyo. There are times na tayo din po hindi sumusunod. Tayo rin ay nagkasala. Tuwing tayo nagkasala, hindi tayo nanatiling nakakabit sa Panginoon dahil sarili lang ating nais sundin o gagawin ang nais nating gagawin. Pero binigyan tayo ng Panginoon pagkakataon para tabasin, para putulin ang ating pagkakonekta sa kasalanan, para hindi tayo makakabit sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, pagsisihan mo, humingi ka ng tawad, andyan ang sakramento ng pangungumpisal, pagputol sa mga pagkaalipin natin sa kasalanan. Kaya ang pagputol may purpose.
At yan din ang sabi sa Ebanghelyo, kailangan may putulin para lalong makapamunga ang sanga na iyan. Sa ating unang pagbasa, nakarinig tayo ng isang taong si Saulo, kaaway ng mga Kristiyano. Bakit? Lumang buhay niya hindi nakakonekta sa Diyos. Kaya kaaway, upang siya'y magbalik loob, upang siya'y makapagsunod kay Kristo, putulin niya ang kanyang lumang buhay. Handa siyang putulin anumang kanyang pagkamakasalanan sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Yan ang ginawa ni San Pablo. May pagputol, pagtabas, upang sa ganung paraan siya'y makapamunga. At number 3, mga kapatid, ang pagbubunga, nais ng Panginoon at inaasahan sa lahat ng nakakabit, kapit sa Panginoon, nananatili sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka makapamunga. At anong klaseng bunga ang taong nakakabit sa Panginoon, nakakapit sa Panginoon? Anong klaseng bunga? Sa second reading na pakinggan natin, sa mga taong nananatili sa Kanya, namumunga sa pagmamahalan, paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa, na walang kapalit, nag-i-enjoy sa pagsiserve sa simbahan, nag-i-enjoy sa pagbibigay diyan sa community pantry, nag-i-enjoy sa pagtulong sa kapwa. Yung paggawa ng mabuti, bunga sa kanyang pananatili, pagiging nakakabit, nakakonekta sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi tayo tunay na makapamunga kung walang pagputol. Linisin muna ang ating isip, katulad ng pagputol ni San Jose sa kanyang masamang pag-iisip sa kanyang magiging asawa si Maria. Linisin din ang ating mga puso to purify our intentions, to purify our desires. Sa ganitong paraan, makapamunga tayo ng isang buhay kaaya-aya bilang mga anak ng Diyos. At yan kung bakit si San Jose nagiging santo. Hindi dahil ang taas ng kanyang koneksyon, naging tatay-tatayan siya ng anak ng Diyos. Hindi. Bilang isang tatay na simple, sumunod din siya sa kalooban ng Diyos. Hindi exempted sa anumang mga paghihirap. Katulad ni Maria, kung meron mang 7 sorrows si Maria, si San Jose, may 7 dalit, may 7 lungkot at tuwa sa buhay ni San Jose. Hindi dahil ang sarap ng kanyang koneksyon kay Jesus. Siya din, tinanggap niya ang kalooban ng Diyos. Bukas sa anumang magandang plano ng Diyos, no wonder namumunga, maraming bunga, maraming virtues si San Jose, na kung saan unti-untiin natin, kilalanin natin siya. At kapag nakilala natin unti-unti si San Jose, kayo bilang Diocesan Shrine of San Jose ay dapat ipalaganap ang debosyon. Walang tunay na nagmamahal kay San Jose kung hindi mo i-share ang debosyon na ito sa mga taong hindi pa malapit sa Kanya. Yan ang malaking responsibilidad ninyo rito bilang isang diocesan shrine. Dapat tayong lahat, iisa ang pananaw, ipalaganap, ikwento si San Jose sa lahat ng mga taong ating mga kakasalamuha. Ano ba ang dating ni San Jose sa buhay ko? Ano bang ginawa ni San Jose sa buhay ko? Ano bang pagbabagong ginawa ni San Jose sa buhay ko? Si San Jose namumunga ng marami sa taong namimintuho at may debosyon sa Kanya, namumunga din ng marami. At ganyan po tayong lahat, mga kapatid. Tayo bilang tao, inaasahan ng Diyos
namumunga bilang tao. Tayo bilang Kristiyano, inaasahan ng Diyos na mamumunga din bilang Kristiyano. At tayo bilang mga anak ng Diyos, inaasahan din na tayo mamumunga bilang mga anak ng Diyos. Hari nawa, ang ating mahal na patron si San Jose ay tayo'y tutulungan, patnubayan upang ating isabuhay ang tatlong bagay na ito. Matuto tayong mananatili, nakakabit, kumakapit sa Panginoon. Tulungan niya tayong tabasin, putulin ano mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos at paningin ng tao. At sa patnubay ni San Jose, tulungan niya tayong makapamunga ng isang buhay na kaaya-aya upang sa ganitong paraan, sa taong nakakabit sa puno at tayo ang sanga, katulad ni San Jose, makapamunga tayo ng isang buhay na maganda, na nagbibigay ng mabuting halimbawa sa iba. Isang buhay na ginagamit para maglingkod sa Diyos, magmahal sa Diyos, at maglingkod at magmahal sa ating kapwa. Nagawa ito ni San Jose bilang tao, at bilang tao din, hamon sa atin, maging KSP. Kapit lang tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Tayo po'y magsitayo.